ko, kamusta naman po ang inyong journey bilang isang Abante Posible ambassador? At ano ang karanasan mo sa inyong 1 year bilang ambassador ng Toyota Camaro? Honestly, so kami ko kanina, paulit ko naman sinasabi ko na sobrang grateful and thankful na ako yung kinonsider ng Toyota Camaro na kunin na bilang isang ambassador. Kasi ako nga, ang sarap lang maging ambassador sa isang produkto na alam mo na totoo ipinagmamalaki mo. Ipinagmamalaki mo siya hindi dahil naniniwala ka sa produkto, kundi dahil ito yung ini-endorse mo ay ang iniisip ay ang mga Pilipino o yung mga tao. Kaya in 1 year, marami na rin po ako mga probinsya na puntahan para makausap yung mga tao, magpaliwanag sa kanila kung bakit ginawa yung Toyota Camaro Next Gen na ginawa ito para sa mga Pilipino. Ginawa ito para matulungan na bumangon muli ang mga Pilipino. Kasi alam naman natin yung pinagdaanan natin pandemic, di ba? Ang hirap ng buhay ngayon. Kaya sinasabi ko kanina nung nandun tayo sa baba sa stage, inukwento ko yung experience ko na kahit ako, sa hanap buhay ko ngayon, sa trabaho ko ngayon, nakikipagsapa lang ng buhay ko. Kasi alam ko naman sa trabaho ko, hindi pa kamang buhay ito. Diba? Alam ko tatanda ako, alam ko malalos ako, matatapos din ang lahat nito. Pero pinag-aandaan ko naman ngayon, yung next future ko, yung magiging future ng family ko. And then, sinishare ko ito para sa lahat ng mga Pilipino na ang Toyota Camaro Next Gen, ang iniisip ay tayo. Bakit hindi natin makita o maisip kung ano yung magandang ibinibigay sa atin ng Toyota Camaro na binubuksan ang ating mata na para kumilos tayo, binubuksan ang ating mata para kumilos tayo, maghanap buhay tayo at lumaban tayo. Kasi kagaya mga kanina na pinagawa nito, ito kwento na to kung bibili ka ng Toyota Camaro Next Gen, pwede mong gawin. Magtayo ka ng negosyo ng isip mo. And then after that, i-pwesto mo siya sa tapat ng bahay mo. Bilhin mo, may sasakyan ka na, may negosyo ka pa, nakapwesto ka pa ng libre. At kung dumating pagkakataon na kailangan mong bumili ng produkto na ginagamit mo para sa negosyo mo, ito rin yung gagamitin mo. Ito rin yung paandarin mo para bumili doon ng produkto mo. Pangatlo, sabi ko nga kanina, ito rin yung maaaring mong gamitin para makapag-banding kayo ng pamilya. Kumbaga, napakarami yung purpose. Kung magiging practical lang tayo. Sa hirap ng buhay na pinagdadaanan ngayon ng mga Pilipino, isa ito sa mga solusyon na pwede natin gamitin para makapagsimula o para makapag-negosyo tayo. Wala tayong bakasan kung hindi tayo at ang pamilya natin. Kailangan natin kumilos, kailangan natin mag-isip. Ako, ito yung isa sa nakikita ko. Kaya ako talagang sinasabi ko ito vocally sa mga tao at sobrang proud na pinagmamalaki ko na nire-represent ako yung Toyota Camaro Next Gen. Kasi nga, kagaya ko kanina, parang ako rin sa career ko, sa buhay ko, sa pamilya ko, ako ang pinakasahan. Hindi lang sa pamilya ko, ngayon hindi man sa trabaho ko. Ang mga empleyado ko sa trabaho ko ngayon sa Batang Quiapo, nasa 450 plus kami. Ibig sabihin, napakaraming umaasa for the show. Ganun din sa Toyota Camaro. Kung magkakaroon tayo ng negosyo, maaari ang asahan ito ng pamilya natin at makakatulong-tulong tayo ng pamilya natin para mauulan yung ating pamilya. Kaya nga, nabitin ako kayo sana nasabi ko na sa pamamagitan nito, alam mo, minsan sa buhay ng tao, yung mga kwento o wordings, yung mga wisdom na sinishare sa atin ng mga matatanda sa atin, ng mga magulang natin, o ng mga tao concerned sa atin. Minsan, alam nyo, hindi tayo nakabigyan ng pera para umasensyo. Ako, through my experience, never na may tao nagbili sa akin ng pera para bigyan ako ng puhunan para mag-negosyo. Alam nyo, binigay nyo sa akin yung wisdom. Yung wisdom na yun hanggang ngayon yung galing ko. At yung wisdom na yun, kung bakit ito napapansin nyo, sabi nga nila na parang lahat yata ng mga tao, yung mga artista na ini-interview sa mga vlog, sa mga show, nakikita namin sa probinsyano o sa Batang Quiapo. Sabi ko kasi, kung dumating na yung pagkakataon sa buhay mo at naramdaman mo na kahit pa paano na may nangyari na sa'yo, ibig sabihin, achieve mo na yung goal mo, yung pangarap mo, at tulungan mo na yung pamilya mo, ito yung tamang pagkakataon para mag-give back.
Yung sa mga tao naman na nangangailangan din ng tulong, opportunity, na kagaya ng pinagdaanan ko. Kanina sabi ko nga, hindi sabi ko na sayang, hindi ko nasabi sa kanila, malay natin, di ba? Sa pamamagitan ng Toyota Tamaraw Next Gen, may isang pamilya o may isang tao na maging successful. And then balang araw siya na yung nagsasalita. Na sa pamamagitan ng Toyota Tamaraw Next Gen, nakatulong po sa aking hanap buhay, sa negosyo at sa aking pamilya. Ito ang naging daan para pumasenso yung buhay ko. Bakit? Sa pamamagitan nun, I'm sure siya naman ang susunod na tutulong sa ibang mga tao. Ako, kaya ako nagsasalita, kaya ang haba-haba ko everyday na nagpukwento kasi ang dami-dami kong gusto sabihin. Ang dami-dami kong gusto i-share. Gusto kong i-share para mas maraming mga tao na maging kagaya ko, na maging successful din at huwag mawalan ng lakas ng loob. Kasi kadalasan yun yung kulang sa atin eh. Na manghihinaan tayo ng lakas ng loob kasi nga walang oportunidad. Pero wala tayong choice kung hindi tayo kumilos. Kung ano man ang career na ginagawa natin sa ating mga. Okay, maraming salamat, Sir Coco. Mukhang meron pong question si Sir Ira. So, pwede po natin siyang mabili ng mic. Kailangan ko ng mic? Ay, lapit na yun. Hindi na po kailangan. Anyway, Coco, if there's one characteristic sa'yo, ano yung maihahalin tulad mo sa isang characteristic mo na parang Toyota Tamaraw? Matibay. At yung isinusunod ko. Lagi po yan ang inalam na napakarami kong pinagdaan ng struggle sa buhay. Kung rejection, hindi madali yung karir na pinasok ko. Lahat tayo rejection, di ba? Hindi smooth, hindi tayo pinanganak na mayaman eh. Pero sabi ko nga, kagaya ng Toyota Tamaraw, sabi ko nga, pilit lumalaban. At ako rin, ang inaasahan ng aking pamilya. Kagaya rin ng Toyota, diba? Siya ang inaasahan, siya ang katuwang. Ako ang katuwang ng aking pamilya. Kaya pinilit ko talaga na sabi ko nga, maging corny man ako sa mata ng iba. Kasi ngayon, alamin din na natin, diba? Pag masyado ko matuwid, masyado ko parang boring. Diba? Boring naman, parang napakaan. Sabi ko kasi, sa lahat ng mga dinadanas ko ngayon sa buhay ko, kapag inaluman ko ng konting karawohan, konting baka lumiko ako sayang. Sabi ko, kung ako yung pwede maging instrumento kahit ang maliit na pamamaraan na makapagbigay ng magandang inspirasyon para sa mga tao. Na sinasabi ko nga, pag tinignan mo ko, representasyon ng Pilipino, maliit, hindi kagwapuhan, maitim, diba? Struggled, pero lumaban, nangarap. At kaya ko sabihin, may nangyari sa buhay. Para ako yun Di ba tayo? Kasi, walang mali. Bakit, ako nga lagi ko sinasabi, bakit ang mga Pilipino, pag nasa ibang bansa, bakit nagiging successful? Bakit yung mga Pilipino, pag nasa ibang bansa, pag uwi ng Pilipinas, di ba, may nakipot, may nangyari sa buhay, bakit sa sarili nating bansa, hindi nangyayari? Bakit lagi parang kaya sabi nga natin, parang laging kulang sa oportunidad. Diba? Pero, ang hirap paiwanan, ang hirap labanan. Alam naman natin ang isang solusyon. Pero, ang sinasabi ko lang na wala tayong magawa. Huwag na tayo magagawa ng pumasa sa iba. Tayo na mismo kumilos para sa sarili natin at sa pamilya natin at sa kanyang pumasa. Okay, maraming salamat po, Sir Coco. Sir Mark, meron po po tanong. Coco, kanina sinabi mo na meron kang Toyota Tamaraw na yung so, gaano katagal na siya, baka pwede mo i-share sa amin kung paano siya i-utilize sa business o personal, pati yung servisyo na binibigay sa'yo ni Toyota para ma-maintain mo yung Tamaraw. Actually, yung utility van ko na Toyota Tamaraw, 1 year na siya sa akin. Pinapogi ko rin siya. Kasi ganun lalaki, di ba? Ako, gusto ko lahat ng bagay sa buhay ko. Kung ano meron ako, inaayos ko talaga. Hindi sa akin, pwede na, okay na yan, pwede na yan. Hindi, inaayos ko talaga.
Kasi sabi ko nga, bakit? Yun yung representasyon ko. Kapag nakita yung Toyota Tamaraw ko, na parang okay lang. Ganun lang din ang pilot ako, okay lang. Ako sabi ko lahat ng bagay sa akin inaayos. Whatever gamit man yan, o kung ano man inaayos. True performance dun sa Toyota Unity ba na, ginagamit namin siya sa negosyo namin ni Jules. Siya yung pagmamalingki kami. Kapag yung mga tao namin sa bahay namin kailangan umalis, pumunta ng Batangas, yun ang ginagamit namin. And sabi ko nga kapag nag-deliver kami, kumbaga, nung nakita ko pa lang siya, nung nag-shoot ako ng commercial, siguro dahil nandun ako sa part ng nasa creative ako eh. Nakikita ko agad ano yung purpose nito sa buhay ko eh. Ano yung potential na pwede kong gamitin ito. Nung nakita ko, sabi ko, nabigla ako sa dami nung naka-display. Wow! Totoo ba to? Sabi ko, gawa ito ng Pinoy. Kaya na natin to. Nung nakita ko, ang dami ko. Na-amaze talaga ako at sinabi ko, tulala ako ganun kasi ang dami talaga, ang daming design, ang daming nagawa, ang daming pwedeng gawin. Ang galing. Sabi ko sa sarili ko, genius yung nakaisip. Kasi sabi ko nga, madaling mag-isip ng negosyo, madaling gumawa ng kotse, guwapo, malakas makina, di ba? Ang forma, pang pamilya. Pero yung inisip mo lahat ng pangangailangan ng mga tao, yung all purpose, nilagay mo sa isang sasakyan, napaka-genius mo. Pangalawa, sabi ko nga, kinukwento kanina, di ba? Kasi sa akin stick eh, manual eh. Kapag ginagamit ko siya ngayon, hindi ako na, kasi pag manual, alam naman natin, masakit sa legs eh, di ba? Lalo na traffic. Sabi ko, bilhin mo, sabi ko nga gano'n. Dahil alam nilang lagi traffic, di ba? Pinalambot nila yung clutch. Na hindi siya nakakaanong gamitin na dahil manual, kayo walang manual. Yung matik ang gagamitin. Tapos naisip din nila na parang, sige, di ba? Dahil nga sa traffic, sa sobrang traffic sa Pilipinas, gumawa lang sila ng automatic ngayon. And then, sabi ko, ang pinakamaganda sa kanya yung power. Bakit? Kasi alam natin na kung ano-ano pwedeng isipin na ilagay dito ng tao, talagang pinalakas nila yung makina. Na hindi pinalakas sa gas. Kasi meron siyang unleaded, meron din siyang gas. Kumbaga, parang inano talaga nila, ang siguro, in a marketing wise, di ba? Alam din nila na magiging struggle sa negosyo. Naku, pag malakas sa gas to, sigurado ito na magiging maaaring affordable nga, maaaring madaming pwedeng gamitin, pero pag malakas sa gas, isa rin niya sa kinakatakot ng mga Pilipino. Alam naman natin, di ba? Takot tayo mo. Dati sinabi ganun na, lahat ng gas, tataas. Nagbilihan tayo lahat ng diesel, di ba? Ganun yung which is di rin mahirap talaga yung buhay natin eh. Pero, ang masarap lang sa kanya talaga kasi na siyempre ako, honestly, marami akong sasakyan. Magdaming sasakyan. Pero yung ginagamit ko talaga na pang, kumbaga, ano ba tawag yun? Yung pangkarabas, yung pangkayo. Itong tama raw, Toyota tama raw, next gen talaga yung ginagamit ko. Kasi nga, sabi ko nga gano'n, panlaban. Talaga kahit anong okasyon, kahit ano, pwede mo siyang gamitin. At ang kinaganda sa kanya, isa yun yung bad sinasabi ko, malakas yung aircon. Kaya kahit yung nasa likod, masaya yung mga tao. Hindi yung parang okay sa harapan, mas mainit naman sa likod. Komportable. At kung maluwag siya, spacious. Kaya kung halimbawa maglilipat kayo ng bahay, maglilipat kayo, gano'n marami kang mailalagay kasi natitiklod yung buwan niya. Napakaganda naman, napakaganda ng purpose. Talagang inaral nila bawat isa. Sa bawat isang angulo ng sasakyan na alam nila kung magagamit nila. Kaya kami, honestly, sa taping ko sa Batang Quiapo, ang ginagamit naman natin doon ng Toyota Tamaraw Next Gen, yung pick-up. Kasi kami, ang ginagawa namin kapag car chase, lahat ng mga camera, lahat naka-cycle. Yun ang mga ginagamit namin. Pati yung mga ilaw namin, equipments namin na nasa kanya. So bali ilang Toyota Tamaraw ang umiikot sa buhay ni Coco ngayon? Ngayon isa lang. Assisting to ano ko yun. Isa lang. Pero kasi, ako kasi honestly, syempre pag dun sa production ko nun, di ba? Kasi ang ginagawa namin dyan, nag-direct kami ng mga sasakyan. Syempre, proud ako sa ano ko, sa ina-endorse ko, di ba? Wala pwedeng ibang, nandinig ko. Okay, thank you Sir Coco and Sir Warburg para sa tanong na yan. At ang last question po natin ay manggagaling kay Sir Alice. Wala, last question. Sir, kung nabanggit mo na ginagamit mo yung Toyota Tamaraw sa production mo sa Batang Quiapo. Pero sa mismong eksena sa Batang Quiapo, nagamit mo yun? Hindi ko pa siya nagamit mismo.
Kasi honestly, may mga technicalities yun na kailangan ipaalam sa ABS-CBN. Pero meron kami tinatawag kasi na kapitbahay. Yung ginagawa kasi namin, pupunta kami sa mga lugar para makapagpasalamat sa mga tao. Yung mga lugar na alam namin na nanonood yung ng Batang Quiapo. Pupunta kami doon, kakatukin namin yung bahay, tapos i-interviewin namin kung sino yung paborito nilang artista, ano yung paborito nilang eksena, characters na. And then after that, nagbibigay kami ng mga, ako personally, nagbibigay ako ng mga bagay na mga ini-endorse ko. Ginamit ko siya, sabi ko gano'n, shooting ko na nasa Malabon ako. Sabi ko, gusto ko, from location, magdadrive ako, doon lahat nakasakay ng mga produkto na pamimigay ko. From location, magdadrive ako, papunta sa Malabon na pagbibigyan namin ng mga produkto ng mga ini-endorse ko. Para sabi ko, para maramdaman naman ng mga tao na yung pasasalamat ng buong team ng Batang Quiapo sa support na binibigay nila kami. Pero, anong may imagine mo na eksena ng Toyota Tamaraw sa isang? Alam nyo, kayo mga taga-Toyota. Alam nyo, nag-present na ako sa kanila. Sabi ko, meron ako naisip. Sabi ko gano'n. Ilabas mo na labas yung... Hindi, pwede lang naman to eh. Sabi ko, meron ako naisip. Ayaw na taga-Toyota. Ayaw. Pero sabi ko, meron ako naisip. Sabi ko, di ba? Equal action eh, di ba? Sa dami ng ginagawa nila, nagkabasa to. Yung Channel 5. Umapila. Grounded. I think. Okay? Wala yung mic. Okay lang, wala naman eh. Nagkakarinigan naman tayo. Sabi ko gano'n sa Toyota. Sabi ko, ano yung iniisip ko? Sabi ko, kasi, pinukwento ko lang. Sabi ko lang gano'n. Sabi ko kasi yung mga dad, di ba? Tapos yung may mga anak na bata. Eh kasi maraming mamahal sa akin yung mga bata. Sabi ko gano'n. Pag pumunta sila sa Toyota, sabi ko, 1.8, sabi ko, gumawa tayo ng isang sasakyan. Ito, masasakyan ito. Sabi ko yung, pag tinignan mo, ano siya, bulletproof. Panglaban, panggera, bakit sabi ko gano'n? Kasi sabi ko yung mga bata, di ba pag nag-ano tayo, pag ipapanda sila, parang hero eh, di ba? Sino ba hero ng mga bata? Di ba yung daddy nila? Sabi ko gano'n. Pero pag tinignan mo to, yung angas, yung forma, pero pag tinignan mo, mukha siyang bulletproof na ano. Sabi ko, yun ang naisip ko, gumawa kaya tayo kasi pasok natin sa show. Sabi ko gano'n na ito yung sasakyan na ginagamit ko, pang-rabi, pang-harabas, para pag nakikipaglaban ako. Para, sabi ko, kung sakasakali, i-display natin, sabi ko gano'n. Display lang. Malay mo, sabi ko gano'n, di ba pag ang mga pamilya, bibili ng sasakyan, or whatever importante. Kadalasan yan, alam mo ng Pilipino, buong pamilya, di ba? Malay mo, sabi ko gano'n, di ba ito yung kay Tanggol? Di ba? Ito yung kay Coco. Sabi ko, maging attraction siya. Sabi ko, ito naman, forma lang yung ano ko. Di ba kasi kumpleto na sila eh. Kumpleto na sila sa all-purpose na kailangan ng mga Pilipino, ng mga tao eh. Sabi ko, sa dami ng dinidesign natin mga gwapo, what if gumawa tayo para dun sa ano na nakikita natin na, di ba, later on, kung iba show kung maggamitin niya, pwede maging police car. Di ba? Ibang klase, iba yung dating na hindi lang yung sakyan, and then after that, may wang-wang. Diba? Maraming pwedeng gawin. Maraming purpose. Kaya sabi ko nga, napakaganda ng idea na kung ano naisip mong konsepto, kayang gawin ng Toyota Tamaraw. Yeah. Okay. Maraming salamat sa ating media sa inyong mga tanong. At maraming salamat, Sir Paul. Salamat!